po ako ang tagapagsalita nyo ngayong umaga. Pero ang ating magiging tagapagsalita ngayon ay espesyal na tao sa buhay ko. Wow. So, may clue na ngayon. Siya po yung aking magiting at magandang asawa, administrative pastor ng UCCP Molino Disciples sa Bacoor, Cavite. Siya po ay nagtapos ng kanyang pag-aaral ng BS Nursing sa San Sebastian Recoletos de Cavite. At kasabay ko na nag-aral din ng Master of Divinity sa Union Theological Seminary. At itong taon nga lang ay siya ay naordinahan pagkatapos na makapasa at may proseso sa ating simbahan sa United Church of Christ in the Philippines. Sa ngayon, kami ay masaya na magdiriwang ng ikatatlong taon ng aming pagiging mag-asawa sa December 29. At masaya ako na naimbitahan siya na makapag-mensahe ngayong umaga para sa ating kapulungan at para na rin sa paghahanda natin mamaya sa ating pagpupulong sa congregation. Mga kapatid, malutod kong ipinapakilala sa inyo ang ating Pastor Reverend Kathleen Villanueva Jacinto. Hindi na nga po pa nabago siya dito, pero marami pa rin sa inyo ang hindi pa personal na nakita siya. Sabi po ni Pastor Melvin, sa ngayon, masaya daw po kami. Baka bukas hindi na siya sigurado. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Cora. Ngayon po ay nasa huling linggo na tayo ng November, no? At huling linggo rin ng Kingdom Tide season, no? At patungo na tayo sa Advent season, no? Parang kailan lang po ay nag-December, nagbagong taon. Tapos ngayon, magdi-December na ulit, no? At ito po ay panahon ng pagpapalit din ng season natin. So, magandang matunghayan din po natin kung paano sa bawat season ng buhay natin ay nararanasan natin ang katapatan ng Diyos. Si David ay naranasan niya ang katapatan ng Diyos sa bawat panahon ng kaniyang naging buhay. Sa atin po bang buhay ay nararanasan din natin ang katapatan ng Diyos? Sino sa atin ang nakaranas na dito ng tagumpay? Parang wala. Ang hirap yan eh, no? Sino naman sa atin ang nakaranas dito ng kabiguan? Marami. Meron yan. So every journey of faith is marked by victories and failure. No? So ang bawat paglalakbay natin sa pananampalataya ay either tagumpay o kabiguan. David, a man after God's own heart, experienced both. So, naranasan niya yung parehong bagay. No, sa ating batayang talata, masasaksihan natin ang huling mga salita ni David, isang makatang nagnilay sa kaniyang buhay at sa katapatan ng Diyos. No? Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang at tagumpay, ang focus ni David ay makikita sa katatagan ng Diyos. No? So isipin natin si Haring David sa kaniyang mga huling araw. No? Isang mandirigma na tumalo kay Goliath, isang pastol na naging hari, ay tahimik na nakaupo. No? Hawak ng kanyang panulat. Ang kanyang buhay ay puno ng maraming tagumpay at malulungkot na kabiguan. Sa kanyang mga huling salita na nakatala sa ating batayang talata mula sa 2 Samuel 23,
hindi po siya nagmalaki tungkol sa kanyang mga nagawa. No? Di ba? Usually, pag magsasalita ka ng muling mo, sasabihin mo kung ano yung mga magagandang nangyayari sa inyo. Pero si David, hindi siya nagmalaki tungkol sa kanyang mga nagawa, ni hindi siya nagdwell sa kanyang mga pagkakamali. Sa halip, ay nagmuni-muni siya sa isang katotohanan na hindi nagbabago, ang katapatan ng Diyos. Pinapakita sa atin ng mga salita ni David ang paglalakbay ng kaniyang buhay. Ng kaniyang buhay, yung kaniyang mga tagumpay, maging ang pagkabigo, no? At ang hindi nagbabagong tipan ng Diyos na nagpapatatag sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Kaya't napakasarap kung pagbubulayan natin ang naging buhay ni David. Ating itong tunghayan sa tatlong bahagi: ang kaniyang buhay, ang kaniyang pamumuno, no, at ang paghambing nito sa kasamaan ng pamumuno. Sinimulan po ni David ang kanyang huling salita sa pagtutukoy ng kanyang sarili na ang pinili ng Diyos ni Jacob. Isang paalala, no, na ang kanyang pagiging hari ay hindi dahil sa kanyang sariling kakayanan, kundi isang biyayang kaloob ng Diyos sa kanya. Mula nang pinahiran siya ng langis ni Samuel, alam na ni David na siya ay pinili ng Diyos. Hindi dahil sa kanyang kalakasan, kundi dahil sa layunin ng Diyos. Ngunit ang buhay ni David ay hindi po perpekto. Marami din siyang mga pagkakamali. Isa na nga dito ay yung kanyang naging pagnanasa kay Bathsheba. Kung paano din niya pinlano noon ang magiging kamatayan ng asawa nito, na si Urias. Isa po ito sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, kahit doon, hindi siya iniwan ng Diyos sa kabila ng kanyang mga kasalanan. Nanatili ang tipan ng Diyos sa kanya. Si David din po, sa tuwing siya ay nagkakasala at nakakaranas ng kabiguan, binibigyan niya ng panahon yung kanyang sarili na makapag-ayuno. Binibigyan niya ng panahon yung kanyang sarili na masiyasat ito, upang matagpuan niya nasaan ang Diyos sa mga panahon na ito. Ito po ay isang magandang paalala sa atin na hindi tayo dapat na nagdudwell sa buhay natin noon lang puno ng kasalanan. Dapat manatiling nabubuhay tayo sa nakaraan, hindi ganoon. Matuto tayong move on, mga kapatid. Ang move on hindi lang related sa love, kundi sa ating buhay. Na pag sinabing move on, move forward with learnings. Matuto tayo sa pagkakamali natin at isabuhay ito sa kasalukuyan. Huwag tayong mamuhay sa nakaraan, ngunit isa pamuhay natin yung aral noong nakaraan. Sabi nga po ni Pastor Melvin, failure is an opportunity to learn. Kaya dapat tayong may matutunan mula sa karanasan ng kabiguan. Kasi if we learn from it, it is not a failure anymore. Learnings na siya. But if we fail to learn from it, then it is a failure. Tapos magreklamo tayo, paulit-ulit na lang yung nararanasan ko. Bakit ba paulit-ulit ganito na lang? Paulit-ulit kasi wala kang natutunan. Mula sa mga kabiguan na yan, mga kapatid, matuto tayo at makita natin na ang katapatan ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating pagiging perpekto. Tulad ni David, maaari rin po tayong magkamali.
Ngunit ang mga pangako ng Diyos ay nananatiling tiyak, nananatiling totoo. Ang mga pangako ng Diyos ng biyaya, ng kapatawaran at ng buhay na walang hanggan ay hindi magbabago at hindi matitinag dahil sa pagkukulang mo. Hindi yun magbabago, mga kapatid. Isipin natin kung paano ang katapatan na ito ng Diyos ay mararanasan natin kahit na nakakaranas tayo ng kabiguan. No? Kahit na nagkakasala tayo sa Kanya. Kahit na nasa madilim na kapaligiran. Kung paano lang natin ito titingnan. So isipin natin yung isang lighthouse. Sino na po ba nakakita ng lighthouse dito? Yung lighthouse, maganda lang siya, mataas siya pag umaga, pero mas maganda siya sa gabi. No? Kasi doon mas nakikita natin kung bakit siya tinawag na lighthouse. No? Kasi sa kabila ng madilim na kapaligiran, nagliliwanag siya. Kahit sa gitna ng pinakamadilim na bagyo, patuloy na nagniningning ang liwanag nito nang hindi nagbabago. No? Ganyan ang katapatan ng tipan ng Diyos sa ating mga buhay. Nagliliwanag, nagniningning kahit sa kadiliman. No? Kahit sa pinakamabigat na kabiguan na ating naranasan. No? Makita nawa natin ang liwanag na ito ng Diyos sa madilim na kapaligiran. Sa ikalawang bahagi naman ng batayang talata natin, mga kapatid, ay ipinahayag naman ni David ang pamumuno o pamamahala na lubog sa kalooban ng Diyos. No? Ibinaling ni David yung kanyang pansin sa pamumuno. No? Kapag ang isang namumuno ng may katarungan o katwiran sa tao, namumuno ng may takot sa Diyos, siya'y tulad ng liwanag ng umaga. Parang araw na sumisikat sa gitna ng ulap at nagdadala ng liwanag, ng init at paglago sa lupain. Si David, hindi siya naging makatarungan. Parang pagka sinabi kasing si David, dapat perfect agad no? Pero may panahon si David ay hindi nagiging makatarungan. May mga desisyon siyang nakasakit sa iba, maging sa kanyang anak. No? Ngunit nauunawaan niya na ang tunay na pamumuno ay nagmumula sa takot sa Diyos at sa pagsasalamin ng katwiran ng Diyos. Kaya dapat tayong maging mapagpasalamat, mga kapatid, no? Dahil merong mga tao na may impluwensya sa ating buhay, no? Naging dahilan upang tingnan natin ang buhay na sa kabila ng pagkabigo, ay tumatagpo pa rin tayo ng katapatan ng Diyos. No? Alalahanin natin yung mga taong nagbigay ng inspirasyon sa iyong buhay. No? Sino ba yung mga taong iyon? No? Pasalamatan mo ang Diyos para sa iyong magulang. No? Dahil sa kabila ng kabiguan na kanilang nararanasan, nagagawa nilang itaguyod kayo. Pasalamatan ninyo yung mga taong naging bahagi ng pagpapalago ng inyong pananampalataya. No, dahil ngayon narito kayo at sinusubukan ninyong pagyamanin pa yung inyong pananampalataya. Sino mang namuno sa inyo ng may katapatan at integridad, kahit na ito ay nagbunga ng kabiguan, sakit, o mas mainam kung katagumpayan, matutunan nawa natin ipagpasalamat. Kahit yung mga nauna sa atin sa simbahang ito, kahit na minsan, hindi ko po alam meron bang masungit noon dito? Diba sa simbahan, minsan may mga masusungit, o minsan merong sobrang hihigpit, no? At minsan meron din namang nagkukos ng hindi maganda sa simbahan. Pero dahil sa mga karanasan na iyon, maaari tayong matuto. No? At makita natin yung mga bagay na iyon upang itumit naman sa panahon natin ngayon. So kung ano yung nakita natin noon,
Sana po hindi na natili noon. At ngayon, magiging bahagi iyon ng may kalakip na pagbabago. Sa atin naman po na nangunguna sa iglesia sa ngayon, na kahit sa kabila po ng kaabalahan, ay naglalaan ng panahon upang makagampan sa inyo pong pagsisikap upang magdulot ng kaayusan at maisakatuparan ang ministeryo ng Diyos. Diyos na po, no? Ang bahala sa inyo. Yung katapatan ng Diyos, mararanasan ninyo sa paglilingkod, sa iglesia, sa inyong pamilya, hanggang sa inyong personal na buhay. No? Kaya ipanalangin natin itong mga taong namumuno sa atin, nagbibigay ng impluensya sa atin dito sa simbahan, maging sa lipunan na ating ginagalawan. Malapit na rin po yung eleksyon, no? Sana makatagpo tayo ng isang makatwirang mamumuno sa atin. No, bagamat hindi natin kayang maging makatwiran, ngunit sa tulong ng Diyos, gagabayan niya tayo. Ang Diyos ang siyang sa atin ay gumagabay. So, pasalamatan natin ang Diyos para sa kanilang impluensya at hilingin yung patuloy na karunungan at gabay niya sa kanilang buhay. Kasi sa panghuling bahagi na inihambing ni David, isang pamumuno naman kung Diyos ay hindi mo kasama. No? Kung ang pamumuno ay nakalaan o nakasama doon sa kasakiman. Sabi dito, sa verse 6 and 7, ngunit ang mga walang takot sa Diyos ay matutulad sa mga tinik na itinatapon. Walang mga has dumampot sa kanila at upang sila'y ipunin, kailangan itong masangkapang bakal. Kapag naitapon naman, sila'y tutupuin. Ganoon ang klaseng pamumuno na hindi iti-tolerate ng ating Diyos. No? Hinarap ni David yung napakaraming kaaway. Si Saul, ang mga Pilisteo, maging yung kanyang sariling anak ay kinaharap niya. Magayunpaman, nagtitiwala siya na ang Diyos ang magpaparusa sa kasamaan. No, hindi niya kailangang maghiganti sapagkat Diyos ang magbibigay ng katanungan sa bagay na yon. No, kapag tayo po ay naghiganti, inilalagay natin sa ating mga kamay ang katanungan o ang katwiran. So kung tayo po ay maghihiganti, inilalagay mo sa sarili mong kamay ang katwiran o ang katarungan. Ang problema, hindi po tayo makatwiran, hindi po tayo makatarungan. Lagi tayong mayroong mga biases. Meron tayong mga kinikilingan o hindi natin napipicture out yung lahat ng nagiging kaganapan. Hindi natin nalalaman yung kabuuang kaganapan sa isang sitwasyon. No? Diyos lang ang tunay na nakakaalam nito. Yung damdamin ba ng tao na yon, nalalaman mo? Yung nasa likod ba ng kaganapan na iyon ay nasiyasat mo? Yung intention ba ng puso ng taong iyon ay alam mo? Kaya Diyos lang ang dapat na humatol sa atin. Dahil hindi ganap ang katwiran na mayroon tayo. Bagamat sa tulong at gabay ng Diyos, hinihiling natin na tayo ay maging makatwiran. Ang mga salita po ni David ay nagpapaalala sa atin na ang kasamaan ay naririto sa ating kapaligiran. Huwag po kayong lilingon, baka may makita kayo. Katabi nyo yun, di ba? Pero tandaan po natin, pinipilit natin na sa tulong ng Diyos, tayo ay hindi mamuhay sa kasamaan. Pinapalibutan nito tayo. Nasa ating paligid ito. Kaya't mahalaga na alam mo ang iyong pananampalataya at sino ba ang iyong pinaniniwalaan. Dahil kung pakiramdam mo, nalulunod ka na sa kabigatan ng mundong ito o ng sarili mong mga kahinaan,
alalahanin mo na ang Diyos pa rin ang tapat sa iyong buhay. Sa kaniyang tamang panahon, ipagkakaloob niya ang katwiran at katarungan. So, ang huling salita ni David ay hindi tungkol sa kanyang mga nagawa, hindi lamang tungkol sa kanyang kabiguan, kundi tungkol sa katapatan ng Diyos. Napagtanto niya na ang kanyang buhay sa lahat ng tagumpay at kabiguan ay nakabatay sa isang katotohanan. Hindi kailanman nabigo ang Diyos. Hindi kailanman nabigo ang Diyos. Sa panahon po ng tagumpay, magpasalamat tayo sa Diyos na siyang pinagmulan ng lahat ng tagumpay na naranasan natin. Sa panahon po na naranasan natin ang kabiguan, lumapit tayo sa Diyos na ang pangako niya ay nananatili sa atin. At sa nakakapagod na pamumuhay natin sa mundong ito, magpahinga. Magpahinga tayo sa katiyakang ang katapatan ng Diyos ay magpakailanman. Kaya't ngayon po, sa inyong congregational meeting, masasaksihan natin o masasaksihan ninyo ang Diyos sa bawat yugto ng panahon. Noong nakaraan, ngayon nakasalukuyan, at ang tinitingnan natin sa hinaharap. At sa bawat bahagi o yugto na ito, sa katagumpayan man o sa kabiguan, matagpuan nawa ninyong tapat ang Diyos sa inyong buhay, sa iglesia at sa paglilingkod. At kayo rin, mga kapatid, matagpuan nawa kayo ng Diyos na tapat na nalilingkod. Mangyari nawa. Amen.